Magandang araw sa inyong lahat, mga ka-confess. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay isang maikling real-life story na nagmula sa ating sender na si James, isang pag-amin na puno ng kalituhan, pagnanasa, at mga sikretong pilit itinatago sa likod ng isang normal na pagkakaibigan. Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang James. Lalaki po ako, pero medyo naa-attract sa kapwa lalaki. Sa physical naman ay napakalalaki ko dahil magaling ako sa online games at physical games. Kaya marami-rami rin akong naging kaibigang lalaki. Nitong last year, ito na po yung hindi ko maipaliwanag at hindi ako makapaniwalang nangyari sa buhay ko. Kasi may isang lalaki, medyo bata sa akin ng 4 na taon, nag-aya na dito siya matutulog. Pogi po siya. At noong una, wala akong nararamdaman. Parang normal na araw lang. Habang patagal ng patagal, nagkakaramdam na ako ng feelings pero may GF pa ako that time. Halos sa paglalaro lang doon, umikot ang mundo namin ni Kay. Hanggang sa isang gabi, naisampal ko ang kamay ko sa kanyang ari. Nag-init ako at hindi ko maikakaila na ang laki pala ng alaga ni Kay. Mula noon, gabi-gabi na ang nangyayari at alam kong alam niya. Tinanong niya ako, James, grabe sa sarap na sarap ako sa ginagawa ko, kaya binaling ko na lang ang kwento na yon. Hanggang sa naging normal na lang ang lahat gabi-gabi. Dumating sa punto na naisubo ko ang kanyang ari habang nagkunwari siyang tulog at naulit nang naulit yon. Pinapaligaya niya rin ako na parang walang nangyayari sa amin. Unti-unti kong na-realize na may GF ako kaya medyo lumayo ako. Sinanay ko ang sarili ko kahit deep inside ay napamahal na ako kay Kay hanggang sa nagkaroon kami ng miscommunication. Medyo nalilimutan ko na sana siya pero one time ay pumunta siya rito ng lasing. Hinubaran niya ako at nagkunwari naman akong tulog. Hinayaan ko siyang magparaos at ako naman ay nag-enjoy. Sumunod ay nagparaos din ako. Kinabukasan, parang walang nangyari. At ganun ulit ang setup. Iyon na ang huli naming magkasama. Gwapo talaga niya at ang laki po talaga. Nagkikita pa rin po kami at nagngingitian, pero pinipilit ko pong umiwas kasi may GF po ako. Nahihiya rin po ako bakit ko po yun nagawa. Ito pa po, in-open ko pala ang CP niya noong tulog siya at may nakita akong video na nagsasarili siya. Kinuha ko ito sa phone ko. At hanggang ngayon ay nasa akin pa rin. Tuwing namimiss ko siya, hindi ko sinasadyang panoorin ito at titigan ang kanyang mukha. At iyan ang naging pag-amin ni James. Isang sitwasyong puno ng kalituhan dahil sa pagitan ng kanyang nararamdaman para kay Kay at sa commitment niya sa kanyang girlfriend. Hanggang ngayon, bit-bit pa rin ni James ang lihim na ito at ang pangungulila sa isang pagkakaibigang nauwi sa hindi inaasahang ugnayan. Sa huli, nananatili ang tanong, hanggang kailan mo kayang itago ang totoong ikaw? At hanggang kailan mo pananatilihin ang isang relasyon kung ang puso mo ay tila nasa iba na? Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. I-follow nyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at mga teaser ng ating mga susunod na kwento. Muli, maraming salamat, mga ka-confess. Tandaan, sa bawat confession, may aral na kapupulutan. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate J, nag-iiwan ng isang mainit na yakap sa inyong lahat. Paalam!